Audio Jungle. Audio Jungle. That whatever we do here in the committee must always be in accordance with the Constitution, particularly the demands of due process. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Ang tanong ngayon, maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas, kundi pagharap. Hindi katahimikan, kundi pananagutan. Sapagkat ang panunumpa ay hindi lamang binibigkas sa simula. Ito ay pinatutunayan sa bawat pagkakataon na tayo ay sinusubok. So regardless of the participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. We will do our duty with resolve, without hesitation, and without delay. The Constitution entrusts the House with the exclusive power to initiate impeachment cases. And this committee stands at the forefront of that responsibility. Tayo lamang, ang Committee on Justice lamang, ang tahasang binigyan ng ganitong tungkulin sa saligang batas. In the end, this is not merely a procedural exercise. This is a test of judgment, of conscience, and of courage. Let us proceed with diligence, with fairness, with honesty, knowing that our actions today will echo far beyond this chamber. And so we return to where we began. Sa huli, babalik tayo sa ating panunumpa. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties,
preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Madaling bigkasin, pero mahirap panindigan. Ang tanong, para sa lahat ng kawani ng gobyerno, para sa lahat ng opisyal ng pamahalaan, para sa vice-presidente, tinutupad ba natin ito? Pinaninindigan ba natin ito? Iyan ang tanong na sisimulan nating sagutin dito sa impeachment na ito. Maraming salamat po. We now call the case. Committee Secretary. Thank you, Your Honor. Initial hearing on the impeachment complaints against Vice President Sara Z. Duterte filed by Reverend Father Joel Saballa et al. And endorsed by Representative Laila M. De Lima, and filed by Attorney Nathaniel G. Cabrera and endorsed by Representatives Bienvenido M. Abate Jr. and Francisco Paulo P. Ortega V. Madam Chair, The Honorable Jokno. may I be allowed to make a brief manifestation Which manifestation? in relation to the opening statement? The opening statement. made by You may the proceed, Chair. the Honorable Jokno. Thank you, Madam Chair, distinguished colleagues, mga kababayan natin na nanonood, at magandang umaga po sa atin lahat. Marami po nagtatanong, ano ba talaga itong impeachment? At ano ba ang proseso sa impeachment? Klarong-klaro po sa ating konstitusyon, Article 11, Section 3, the House of Representatives has the exclusive power to initiate all cases of impeachment, while the Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment. Sa madaling salita, ang Kongreso ang nagsasampa o naghahain ng impeachment case, habang ang Senado naman ang nagsisilbing hukom o tagahatol. Kaya tayo nandito sa hearing na ito ay para malaman, dapat nga bang isampa ang impeachment case laban sa Vice Presidente? Nung nakaraan, nakita po natin na sufficient in form and substance ang dalawang impeachment complaint. Ibig sabihin nito, sapat o tama ang forma ng mga reklamo at may sapat na nilalaman para umusad tayo sa pagdinig na ito. Nakita din ng committee na ang impeachment complaint ay sufficient in grounds o may sapat na batayan. Sa puntong ito, mismo ang konstitusyon ang nag-uutos sa Committee on Justice na magsagawa ng hearing. Ano naman ang ihihiring natin? Siyempre, walang iba kundi ang ebidensya at testigo. Our duty is clear, Madam Chair. This committee must secure and verify every piece of evidence, and we must protect every witness so they may give their testimony under oath. Ito ay naaayon mismo sa Section 7 at 8 ng Rules of Impeachment. Ito ang dahilan kung bakit po tayo naghain ng motion para makuha ang kopya ng salin ng Vice Presidente at para bigyan ng proteksyon ang testigo na si Mr. Ramil Madriaga. Ang impeachment case na ito ay dadaan sa butas ng karayom. This is the only way for the truth to come out. Pagkatapos ng committee, boboto po ang buong Kamara at magpapasya kung dapat ilitis ang kaso sa Senado. At sa bawat hakbang, nakatutok ang buong bansa para bantayan ang proseso. Maraming salamat po. Thank you, Madam Chair. The manifestation of the Honorable Jokno is noted by the committee. Madam Chair. The Honorable De Lima. Also a brief manifestation and a question to the Honorable Chair and the Committee With the indulgence Secretariat. of the Honorable De Lima, we would like to tackle first our ground rules before we proceed to your subsequent manifestations and questions to the committee. Thank you, Madam Chair. Thank you. Madam Chair, Regarding the ground rules, we would like to acknowledge Vice Chair Zamora. Thank you, Madam Chair. Bago po tayo magsimula sa deliberasyon ukol sa pagtukoy ng probable cause sa impeachment proceedings na ito, kinakailangan magtakda ng ating chairperson ng ilang panuntunan upang matiyak ang maayos, patas at episyenteng pagtatalakay.
Ang komite ay may 38 na regular members. Ang quorum ay 1/5 ng kabuuan. Ang ex-officio members ay may boses at may boto. Ang mga nais magsalita ay kailangan makipag-ugnayan sa committee secretary upang maitala ang kanilang pangalan. Magkakaroon tayo ng alternating recognition ng minority at majority na may 5 minuto bawat isa. Maaari tayong magbigay ng second round kung may oras pa po. Hinihiling ng chairperson na hintayin muna ang kanyang pagkilala bago magsalita upang mapanatili ang kaayusan. Sa mismong pagdinig, ang mga resource persons ay susuriin ng mga miyembro ng komite alinsunod sa Section 7 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Ang mga resource persons ay hindi papayagang magsalita o gumawa ng mga interjection maliban kung at hanggang sa sila ay kilalanin ng ating chairperson. Tanging ang mga miyembro ng komite lamang ang may karapatang suriin o i-cross-examine ang mga resource persons. Ang mga partido ay maaaring humingi ng pahintulot mula sa chairperson na magsumite ng mga tanong na itatanong ng ating chairperson kung sa kanyang opinyon ay kinakailangan ang mga ito para maging malinaw ang talakayan. Ang pakikilahok ng mga abogado ng mga partido o resource persons ay limitado sa pagpapayo sa kanilang mga kliyente tungkol sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Dapat silang sumunod sa wastong kagandahang asal at hindi sila papayagang magsalita o gumawa ng mga interjection maliban kung at hanggang sa sila ay kausapin o kilalanin ng chairperson. Mga kasama, impeachment is an extraordinary constitutional process. It demands sobriety, discipline, and unwavering respect for the rule of law. Hindi personalidad ang ating hinaharap ngayon, kundi ang ating constitutional duties. Thank you very much, Madam Chair. Can we hear the necessary motion for the adoption of ground rules? Madam Chair, I move to adopt the ground rules as stated earlier. There is a motion to adopt the ground rules read by the Honorable Zamora. Do I hear a second? Madam Chair, Is there any objection? discussion. The Honorable Rodriguez. Madam Chair, the right to counsel is assured by the Constitution. So therefore, the respondent here has always had the right to counsel. In fact, in many cases, our rules of court is supplementary to the rules of impeachment in the House. And so therefore, this representation believes that first, they are entitled, counsels for both sides are entitled to send questions, and I agree with that, Madam Chair. But what I would like to emphasize is that the Vice President can always designate their counsel to appear in all the proceedings so that